Paano kung may isang taong nagsabi sa'yo na kaya niyang i-decode ang mga mensahe ng Diyos na parang isang AI? Well, yan ang mundo na papasukin natin ngayon. Kilalanin natin si Narciso Olalo, isang spiritual figure na, alam niyo ba, ginagamit ang internet para sa kanyang kakaibang ministeryo. At dito raw nagsimula ang lahat, sa isang banal na utos na natanggap niya. Pero pansinin niyo yung wording ha, ako ang nagpapagaling, sabi raw ng Diyos, pero ikaw ang nagagamot. May pagkakaiba dyan. So ito yung pinaka-foundation ng lahat ng ginagawa niya. Tingnan natin kung paano yan gumagana. Para maintindihan natin yung buong sistema niya, kailangan muna nating alamin yung core concept, yung tinatawag niyang power of mind. So, ano ba tong power of mind? Ayon kay Olalo, isa itong kaloob mula sa Diyos. Ito raw yung kakayahan na binigay sa kanya para i-interpret yung mga symbolic visions, yung mga mensahe na kung normal na tao ka lang, hindi mo talaga maiintindihan. At dito sa slide na to, makikita nyo yung pinagkaiba. Kinumpara niya yung mga pananginip niya dati na sabi niya madalas mga bangungot o sleep paralysis sa mga nararanasan niya ngayon. Na yun daw, yung mga spiritual travel niya as normal talaga. Para sa kanya, patunay ito na hindi na lang basta panaginip ang mga to, kundi totoong paglalakbay ng kaluluwa niya. So, paano nga ba talaga nagwo-work itong power of mind na to? Well, may sinusunod siyang proseso. Ganito raw yan. Una, makakatanggap siya ng isang pangitain na puno ng simbolo. Let's say, isang daga o isang maputik na dagat. Tapos, dyan napapasok yung power of mind para suriin yung mga simbolong yon. At yung pangatlong step, dyan na niya i-decode yung kahulugan. Halimbawa, yung daga, ibig sabihin pala destruction. Tapos, pag nakuha na niya yung core meaning, sa kanya ipapaliwanag ng mas malawak para sa mga followers niya. At dito yung pinakamodernong analogy niya. Sabi niya, para siyang AI para sa Diyos. Isipin niyo, yung Diyos nagbibigay ng data sa anyo ng mga simbolo. Tapos siya, yung AI, pinoproseso yun at isinasalin sa lengguwahe na maiintindihan nating mga tao. Interesting, di ba? Okay, so galing sa pag-interpret, punta naman tayo sa isa pang major part ng ministry niya, yung pagpapagaling. Siyempre, ito yung tanong na marami, lalo na ng mga sumusunod sa kanya. Paano ba talaga nangyayari yung healing? At ito raw ang sagot. Linawin natin na, ayon kay Olalo, hindi siya mismo yung nagpapagaling. Isa lang siyang kasangkapan o instrumento. Ang totoong susi raw para gumaling ang isang tao ay yung pananampalataya ng mismong tao na yon, yung paniniwala niya sa proseso. At hindi biro yung mga sakit na dinudulog sa kanya ha. Sa mga live Zoom sessions niya, makikita mo yung range mula sa mga karaniwang sakit hanggang sa mas seryosong mga kondisyon gaya ng pinumonya o pag-recover mula sa mga aksidente sa motor. Pero hindi lang sa personal na kalusugan tumitigil yung interpretasyon niya. Ginagamit din niya yung kakayahan niya para suriin yung mga nangyayari sa lipunan at maging sa politika. Dito na siya, nagiging parang isang spiritual investigator. Ginamit niya yung mga pangitin niya para silipin ang isang very public at komplikadong kaso, ang misteryosong pagkamatay ng isang opisyal. At ito yung talagang nakakaintriga. Sa isang kaso, dalawang magkaibang ibang interpretasyon yung binigay niya. Sa isa, sabi niya, suicide raw yun, para protektahan ng pamilya. Sa pangalawa naman, fake death o peking pagkamatay na may kinalaman sa politika. At ang pinaka-weird, pareho raw itong galing sa isang set ng mga symbolic visions. Kaya ayan, sa pananaw niya, hindi siya basta nagbibigay lang ng opinyon. Para sa kanya, isa siyang investigador na binibigyan ng mga clue at trabaho niyang pagtakpi-takpiin ang mga ito. So para i-recap natin, yung ministry ni Olalo, isa siyang buong sistema. Nagsimula sa isang utos, ang ginagamit niyang tool, yung power of mind, inihalin tulad niya yung sarili niya sa isang AI ng Diyos at ang application nito umaabot mula sa personal na paggaling hanggang sa pag-analyze ng mga national issue. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin ay ito, sa mundo natin ngayon na sobrang daming impormasyon at kalituhan, ano kaya ang nagiging papel ng mga ganitong sistema ng paniniwala? Paano nito hinuhubog ang paraan natin sa paghanap ng katotohanan?